Malapit na naman ang Pasko at bagong taon at kasabay nito ang maraming bagong opportunities. Kaso, ang mga opportunities ay hindi naman pare-pareho para sa lahat. Karamihan sa atin, buong buhay kumakayod ng todo, pinapalit ang oras para sa pera. At kapag you pay with everything with your time, feeling mo, life itself is getting more expensive, di ba? Kaya naman naiisip ng karamihan na parang ang hirap makaangat sa buhay. Pero here's the secret. Yung mga successful entrepreneurs do it differently. Hindi nila pinapalit yung oras nila para sa pera. Instead, gumagawa sila ng product or service na sobrang valuable. An offer so good that people are willing to pay for it. At alam mo ba, yung perang kinikita nila mula sa creativity nila, yun yung ginagamit nila para bayaran lahat ng kailangan nila. Para sa kanila, hindi na oras ang kapalit ng pera. Ang ginagamit nila ay creativity para kumita. At yun ang nagbabayad para sa lifestyle nila. Ang tanong, ano bang pumipigil sa'yo para mag-shift sa ganitong mindset? Kaya sa video na to, isha-share ko sa'yo ang 4 na practical pero very good business ideas that can help you do just that. Mga ideas na magbibigay sa'yo ng chance to create real value for others. And in return, magbibigay sa iyo ng opportunity kumita ng mas malaki para sa sarili mo at sa pamilya mo. Kaya kung napapaisip ka na kung paano ka makakapagsimulang kumita ng serious money in a smart at more effective way na mababa lang ang kapital, then para sa iyo ang video na to. Lalo na yung idea number 4 kasi close to zero yung kapital doon pero pwede kang kumita ng up to 6 digits every month. Kaya tara, pag-usapan na natin yung mga idea na magpapayaman sa iyo. Number 1, refillable, eco-friendly home products. Ang negosyong dalawang problema ang masusolusyonan. Imagine this. Tuwing nagtatapon tayo ng plastic bottles o sachets, mula man sa shampoo, dishwashing soap o laundry detergent, dinadagdagan lang natin yung tambak ng plastic waste na nagpaparumi sa kalikasan lalo na sa dagat natin. Ngayon, i-multiply mo yan sa milyong-milyong household sa Pilipinas na araw-araw ginagawa ang parehong bagay. Hindi na nakakapagtaka kung bakit may krisis tayo sa plastic waste ngayon. At the same time, mas malaki yung ginagastos ng mga pamilya sa mga ganitong products. Paano? Natural, pinapatong ng mga companies sa consumers ang gastos nila sa paggawa ng plastics. Di man ganun kalaki pero kung araw-araw naman nating gamit yon, may impact pa din. Ito yung pera na sana'y pwede nating masave kung may paraan para makabili lang tayo ng eksaktong kailangan natin at makakabawas pa tayo sa plastic waste. Diyan papasok ang negosyo ng refillable, eco-friendly home products. Ang ideyang to, hindi lang makakatulong sa mga pamilya na makatipid, kundi tinutulungan din ang problema natin sa plastic. Para naman yung plastic na ka-office mate mo na lang ang poproblemahin mo. By offering refill stations for essentials like liquid soap, shampoo, and detergent, nagbibigay ka ng convenient, abot-kaya, at eco-friendly na solusyon. Sa madaling salita, you're not just selling products, you're part of the eco-friendly movement. Paano umpisahan ang business na to? Step number 1, do your research. Kailangan mo mag-research ng mga suppliers para sa eco-friendly home products tulad ng liquid soap, shampoo, laundry detergent at dishwashing liquid. Humanap ka ng mga kumpanya na nag-aalok ng bulk, eco-friendly products sa wholesale prices. Siguraduhin mong biodegradable, non-toxic at chemical-free yung mga products nila para maka-attract ka ng mga environmentally conscious na customers. Mag-check ka ng local suppliers dito sa atin like sa Divisoria o sa mga online platforms tulad ng Shopee o Lazada para sa bulk orders. This step will help you calculate your costs. Step number 2, secure your initial supplies. Una, containers. Siyempre, kailangan mo ng mga refillable containers, mga jugs o dispensers para paglagyan ng bulk liquids na ibebenta mo sa mga customers. Pwede kang bumili ng malalaking lalagyan na kayang maglaman ng 10 to 20 liters ng bawat produkto. Saka maliliit na refillable containers na din na kasama mong ibebenta sa mga first-time customers mo. Second, refill stations.
Mag-set up ka ng portable refill stations. Pwedeng simple lang tulad ng isang mesa na may mga containers at dispensing pumps. O pwede kang mag-invest sa isang mobile cart kung gusto mong mag-door-to-door o mag-set up sa mga local markets. At syempre, measuring tools. Kailangan mo ng mga measuring tools tulad ng liter-sized containers at funnels para masigurado mong makukuha ng customers ang eksaktong dami ng kailangan nila. Step number 3, choose your location or delivery method. Kung nagsisimula ka pa lang, pwede kang mag-set up ng mobile refill station sa barangay o village nyo o di kaya makipag-partner ka sa mga local businesses tulad ng sari-sari stores. Pwede ka ding mag-offer ng refills sa mga community markets o mag-home deliveries para mas convenient sa mga customers mo. Step 4, pricing at profitability. Ito ang basic breakdown ng mga posibleng gastos mo. Una, eco-friendly bulk liquids katulad nitong eco-friendly dishwashing liquid na to. 243 lang per 3.5 liter. Kasi naka-sale sila ngayon. Kahit mga 10 liters lang muna nito, pwede na. So that is around 750 to 850 kasama na yung shipping fee. Next, measuring tools at mga smaller refill bottles. Sabihin na nating nasa 500 to 1,000 pesos ang iset aside mo para dito. So ang total initial capital mo lang wala pang 5,000 pesos. You can charge customers per liter or milliliter. For example, 100 pesos to 150 per liter ng eco-friendly dishwashing soap mo. Dahil bumibili ka ng maramihan, pwede kang makakuha ng profit margin na nasa 30% hanggang 50% bawat refill. Habang lumalaki yung negosyo mo, pwede kang magdagdag ng iba pang products at mag-offer ng subscriptions para sa regular na refills. At step number 5, marketing your business. Gamitin mo yung mga social media platforms tulad ng Facebook at Instagram para i-market yung mga eco-friendly products mo. I-highlight mo na hindi lang sila makakatipid, kundi makakatulong din sila sa environment. Pwede ka rin mag-offer ng loyalty programs na kung saan makakuha ng free refill yung mga customers mo after a certain number of purchases. Makaka-encourage na to ng repeat business at makaka-build pa ng loyal customer base. Ang business na to ay hindi lang makakatulong sa iyong magkaroon ng steady income, nagiging parte ka pa ng mas malaking movement. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng refillable, eco-friendly home products, hindi mo lang tinutulungan yung mga pamilyang Pilipino na makatipid, kundi binabawasan mo rin ang plastic waste na nakakatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Sa 2025 at sa mga susunod pang taon, mas marami pang tao ang hahanap ng sustainable options. Kung magsisimula ka ngayon, mauuna ka sa trend. Mag-o-offer ka ng serbisyo na hindi lang praktikal kundi sobrang impactful pa. Win-win to, di ba? Natutulungan mo na yung mga tao na mabuhay ng mas eco-friendly at in return, you build a profitable, meaningful business. So ready ka na ba to take the first step at maging parte ng solusyon? Business idea number 2, mobile pet grooming and spa. Isipin mong isa kang busy pet owner na puno ang schedule. May office work ka, mga gawaing bahay, pag-asikaso sa mga anak, at iba pang pang-araw-araw na gawain. Mahirap maglaan ng oras para dalhin ang pet mo sa grooming shop, di ba? At alam naman natin na tayong mga Pinoy sobrang animal lovers. Pati nga yung kapitbahay naming animal, pinipilit ko ding mahalin eh. Siyempre, gusto natin yung best care para sa mga pets natin. Ang problema, ang mga traditional grooming shops ay minsan hassle. Matagal kang mag-iintay at stressful pa minsan yung environment para sa mga alaga natin. Kaya ang sagot, mobile pet grooming and spa. You're offering a convenient and stress-free service na kung saan hindi na kailangan ng pet owners na lumabas ng bahay at hindi na kailangan maranasan ng mga pets ang anxiety sa pagbabiyahe papunta sa grooming spa. Ikaw mismo ang magdadala ng spa experience straight to their doorstep. Lalo na dahil sa patuloy na paglago ng pet ownership trend sa Pilipinas, tinatarget ng negosyo na to ang isang high-demand market kung saan handang mag-invest yung pet owners para sa comfort at wellness ng kanilang fur babies. So paano mo umpisahan ang negosyong to? Step number 1, mag-invest ka sa basic grooming equipment tulad ng pet hair clippers. Sa Shopee, merong 600 to 1,200 nito. Need mo din ng pet grooming scissor set. Nasa 300 lang.
Siyempre, shampoo with conditioner na eco-friendly at pet-safe. 200 lang, buy one take one pa. Brushes at suklay, nasabihin na lang nating nasa 500 to 1,000 pesos. Towels at drying equipment na let's say 1,500 to 3,000 kasama na yung portable dryer. Ito, optional naman to pero mas magiging convenient sa'yo ang portable grooming table na nasa 4,500 to 6,500 depende sa size. So ang total na kapital mo is approximately 10,000 to 13,000 pesos for basic grooming tools at supplies. Step number 2, learn basic pet grooming skills. Kung wala ka pang experience sa grooming, mahalagang matutunan mo ang basics. May mga grooming workshops naman na available dito sa atin kung saan pwede kang magka-certificate at makakuha ng hands-on experience. Pwede ka din magsimula sa pag-aalok ng simpleng grooming services tulad ng pagpapaligo, pagputol ng kuko, at pag-brush. Habang ini-enhance mo pa yung skills mo para sa mas complex na grooming task tulad ng fur trimming at styling. Step number 3, set up a mobile kit and transportation. Dahil mobile ka, kailangan mo ng paraan para matransport ang mga gamit mo at gawing madali ang grooming experience para sa iyo at sa mga customers mo. Kung may sasakyan ka na, that's perfect. Pwede mong gamitin ang kotse o maski motor mo para mabiyahe yung grooming kits mo. Kapag okay ng negosyo mo at marami ka ng mga clients, you can level up by considering getting a mobile van na may built-in grooming tools. Step number 4, choose your target areas and market your service. Mag-focus ka sa mga residential areas na maraming pet owners like condominiums, subdivisions, at urban areas ang ideal na target. Dahil kadalasan, wala nang oras yung mga tao dito para bumiyahe papunta sa grooming shops. Gamitin mo din ang social media para i-promote yung mga services mo. Gumawa ka ng Facebook o Instagram page na nagpapakita ng before and after photos ng mga pets na nag-groom mo na. Pwede mo ding i-highlight na ang serbisyo mo ay nagbibigay ng mas less stressful na environment para sa mga pets na sigurado makaka-attract sa mga owners na gustong unahin yung comfort ng kanilang mga fur babies. Makipag-partner ka din sa mga pet stores o veterinary clinics para makatulong sa pagpapakalat ng balita tungkol sa services mo. Step number 5, offer flexible pricing and packages. Mag-offer ka ng basic services like bath and blow dry for let's say 350 to 650 pesos depende sa size ng pet. Nail trimming for 150 to 300 pesos for example. Full grooming package including bath, nail trim, fur trim, at ear cleaning for let's say example 600 to 1,500. Pwede ka rin mag-offer ng discounted packages para sa mga suki o mag-subscription plans para sa regular grooming. Makakatulong to para ma-encourage ang customer loyalty. At step number 6, consider add-on services. Para makadagdag ng value at maka-attract ng mas maraming clients, pwede ka mag-offer ng additional services tulad ng pet massages using pet-safe oils, pedicures gamit ang pet-safe nail polish, at teeth cleaning using pet-safe products syempre. Bilang mobile pet grooming and spa provider, hindi ka lang nag-aalok ng convenience. Binibigyan mo rin ng peace of mind ang mga pet owners dahil alam nilang pinapamper mo ang mga alaga nila sa comfort ng sarili nilang bahay. Pinapadali mo rin ang buhay ng mga busy pet owners habang nagbibigay ng stress-free at personalized experience para sa kanilang mga mahal na fur babies. Sa patuloy na paglago ng pet ownership dito sa Pilipinas, parami ng parami ang mga taong tinuturing ng parte ng pamilya nila ang mga pets nila. Kaya naman wala nang mas magandang panahong umpisahan ng business na to kundi ngayon. At higit sa lahat, highly scalable din to lalo na wala kang overhead costs. Kasi wala kang pwesto at utility bills na babayaran. Kaya mas madali para sa iyong mag-hire ng mga employees para mas mapalawak mo pa ang makover ng services mo. Business idea number 3, home service car PMS, repair, and car part deliveries. Let's face it, hassle talaga ang car maintenance. Karamihan sa mga car owners ay ayaw na ayaw yung mahabang oras na ginugugol nila sa repair shop o service center. Mula sa pag-iintay ng slot, tapos after 2 to 3 hours,
may ilalatag pa sa yung unexpected costs, it's a very frustrating experience. Wala lang silang choice eh. Kaya naman, yun ang choice na ibibigay mo sa yung home service, car PMS, repair, and car part delivery business. Magbibigay ka ng convenience at peace of mind sa mga car owners sa pamamagitan ng pagdadala ng serbisyo diretso sa bahay nila. Mapa-preventive maintenance o PMS man yan, maliliit na repairs o pag-deliver ng car parts. Hindi na nila kailangan mag-aksaya ng oras pumunta sa shop. Mag-o-offer ka ng mas efficient at stress-free na solusyon para sa mga car owners. With the growing number of car owners in urban areas and the constant need for regular vehicle maintenance, ang negosyong to ay hindi lang relevant, sobrang profitable pa. This is how you start it. Step number 1, get the right tools and equipment. Para makapagsimula, kakailanganin mo ng mga essential tools para sa basic PMS at maliliit na repairs. Kasama dito ang una, car jack at 4 na jack stands na roughly nasa 3,000 pesos lahat. Oil change kit like filter wrench at oil drain pan na nasa 1,000 total, makakabili ka na. Wrench and socket set na nasa 1,500 to 2,000 pesos, all good na. Tire inflator na nasa 2,000 to 3,500. Nakasale lang ngayon eh. Kailangan mo din ng diagnostic tools na nasa 4,000 to 10,000 depending on the model. At syempre mga spare filters and fluids like oil, coolant, brake fluid. You need mga roughly 5,000 to 10,000 pesos for initial stock. Ang total initial capital mo for tools and equipment ay nasa around 15,000 to 30,000 pesos. Depende kung gaano ka-comprehensive ang gusto mong toolset. Step number 2, partner with car parts suppliers. Isa sa mga key components ng negosyong to ay ang pag-deliver ng mga car parts on demand. Makipag-partner ka sa mga local car parts suppliers o online platforms tulad ng Lazada o Shopee kung saan pwede ka makakuha ng oil filters and air filters, brake pads, car batteries, spark plugs, belts and hoses, tires and tire accessories, fluids like engine oil, brake fluid, coolant, etc. Sa ganitong paraan, mabilis mong maibibigay ang kailangan ng customers mo without the hassle of them sourcing parts on their own. At syempre, makipag-negotiate ka ng mga bulk discount sa mga suppliers para mapababa ang gastos at mapataas ang profit margins mo. Pwede mo i-offer yung mga car parts na to bilang parte ng home service package mo o kaya naman, i-deliver mo separately kapag kailangan ng customers mo. Step 3, set up a mobile service station. Kung may sarili kang kotse o motor, sapat na yan para matransport yung mga tools at car parts mo. Pwede ka magbigay ng PMS at repair service on-site sa bahay ng customer, parking space sa opisina nila if pwede, o kahit pa sa parking lots. Habang lumalaki ang negosyo mo, pwede mong i-consider na mag-set up ng maliit na mobile workshop van na fully equipped para sa mga komplikadong repairs. Para sa car part deliveries mo naman, pwede mong gamitin yung sarili mong sasakyan o ipalalamove o grab mo na lang para masiguradong mabilis at reliable ang deliveries, lalo na para sa mga urgent parts. Step number 4, offer a comprehensive range of services. Ang susi sa tagumpay sa negosyong to ay ang pag-aalok ng iba't ibang services para makita ng customers mo ang value ng pagpapagawa ng kotse sa bahay nila. Magsimula ka sa mga basic services like oil changes. You can charge, let's say, 1,200 to 2,500 depende sa oil type at vehicle size. Tire rotation and inflation for, let's say, 300 to 600 pesos. Battery replacement for 3,000 to 5,000 pesos. Brake pad replacement for, let's say, 1,500 to 3,000 pesos. General diagnostics using diagnostic tool for 800 to 1,500 for example. Habang lumalaki ang negosyo mo, pwede kang magdagdag ng mga mas specialized na services tulad ng engine tune-ups, AC maintenance, o suspension work. At syempre, scalable din siya since wala kang pwestong kailangan bayaran
Pwede kang mag-hire ng mga magagaling na mechanics para mas dumami ang clients na kayang iserve ng business mo ng sabay-sabay. Step number 5, pricing and profitability. Para sa basic PMS services, pwede kang maningil ng around 1,500 hanggang 3,500 per service depende sa car model at sa complexity ng trabaho. Para sa car part deliveries naman, pwede kang maningil ng maliit na delivery fee like 200 pesos hanggang 500 pesos or include delivery as part of the overall service cost. Mataas ang profit margin dito dahil katulad ng nasabi ko kanina, wala kang overhead cost ng physical garage or shop. Sa 3 hanggang 5 clients kada araw, madali kang makakagawa ng 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada buwan o higit pa, depende sa dami ng services at parts na madideliver mo. At step number 6, market your services locally. Gamitin mo ang Facebook, Instagram at Viber para i-promote ang negosyo mo at maka-attract ng local customers. Mag-post ka ng before and after photos ng mga sasakyang na serbisyohan mo na at mag-offer ka ng promos like discounts para sa first-time clients o bundle deals. Halimbawa, oil change plus brake pad replacement sa mas mababang presyo. Mahalaga ang word of mouth sa ganitong klaseng negosyo. Kaya naman sobrang importanteng maganda ang services mo. Ang mga satisfied customers mo kasi ang magpapakalat ng balita, especially if you are able to provide convenient at quality services. Dahil mas maraming Pinoy ang naghahanap ng convenience at reliable services, malaki yung potential ng negosyong tong lumago. Kasi you're giving car owners the peace of mind they've always wanted. Yung knowing na ang isang quality car care is as simple as a call or a click away lang. At sa bawat sasakyan na seserbisyuhan mo, nagtatayo ka ng loyal customer base na babalik-balikan ka at magsasama pa ng mga tropa nila. Bago tayo pumunta sa number 4, pakipitik mo naman yung like button kung may napupulot kang magandang idea sa video na to. Salamat! At business idea number 4, party planner and organizer, ang ultimate solution for stress-free celebrations. Tayong mga Pinoy, sobrang hilig natin sa celebrations, di ba? Mapa-birthday man yan, kasal, corporate event o kiddie parties. Pero ito yung challenge. Stressful at nakakaubos ng oras ang pagpaplano ng perfect event. Mula sa paghahanap ng best caterer, pag-book ng perfect venue, hanggang sa pag-ayos ng decoration at entertainment. Pwedeng ma-overwhelm ang mga tao sa dami ng kailangang gawin. Dito papasok ang role mo bilang isang party planner at organizer. Hindi ka lang mag-o-organize ng party, magbibigay ka rin ng peace of mind. By offering complete party packages, ikaw ang bahala sa lahat mula sa simula hanggang dulo. And here is the best part. Hindi mo kailangan magkaroon ng sarili mong equipment or services. Pwede kang makipag-partner sa mga local suppliers tulad ng caterers, party decorators, sound system providers, party host, at iba pa. Ang trabaho mo ay i-orchestrate ang buong event, giving clients a stress-free celebration while you build a profitable business. So paano ito sisimulan? Step number 1. Identify reliable partners. Ang first step to success ng negosyong to ay ang pagbuo ng network ng mga trusted partners. Hindi mo kailangan mag-invest sa lahat ng equipment or services. Sa halip, humanap ka ng, syempre number 1, catering services na may iba't ibang food options mula sa traditional Filipino dishes hanggang sa international cuisine. Andyan din ang party decorators na kayang mag-transform ng venues base sa event theme, mapa-classic wedding man yan o isang masaya at makulay na kiddie party. Kailangan mo din ng entertainment providers na partners tulad ng magician, clowns, host, at mobile DJs para sa kiddie parties o iba pang events. Mobile bars para sa adult parties or corporate events. Pwede din ang photo booth providers para ito na din yung souvenirs in most parties. At syempre, rental services partners para sa party chairs, tables, at sound system. Makipag-negotiate ka ng partnership deals kung saan makakakuha ka ng special rates mula sa mga vendors mo kapalit ng pagbibigay mo sa kanila ng steady flow ng clients.
Pwede ka ding humingi ng referrals mula sa mga partners na to para mapalawak mo pa yung client base mo. Step number 2, create full package offers. Kapag nakabuo ka na ng maayos na mga partners, pwede ka nang mag-bundle ng services nila into attractive party packages. Mag-offer ka ng complete solution para hindi na mag-aalala yung clients mo sa pag-asikaso ng bawat individual na services. Halimbawa ng mga package deals, syempre, andyan na ang kiddie party package, kasama na ang catering, decorations, magician, clown, host, at balloon setup. Wedding package, kasama ang catering, decorations, mobile bar, sound system, tables and chairs at floral arrangements. O kaya, corporate package, kasama ang mobile bar, catering, entertainment, DJ or host, at venue decorations. I-customize mo yung packages mo base sa budget ng client at mag-offer ka ng tiered options para sa iba't ibang prices range. Pwede kang magsimula sa basic services at mag-offer ng premium options para sa mas elaborate at bonggang setups. Step number 3, develop a portfolio. Bago ka mag-market as a full-service party planner, magandang magkaroon ka muna ng portfolio ng mga events na na-organize mo na. Magsimula ka sa maliliit na events tulad ng pag-organize ng parties para sa pamilya at mga kaibigan. O mag-volunteer ka para tumulong sa mga local events. Mag-take ka din ng mga high-quality photos ng mga events na na-organize mo na and collect testimonials mula sa mga client mo to build your reputation. This will be essential para sa pag-market ng sarili mo sa mga future clients. Step number 4, set up a marketing plan. Dito ka lang potential na magkakaroon ng gastos. Use social media para i-showcase yung mga events at packages na ino-offer mo. Facebook at Instagram ang perfect platforms para i-share yung mga event photos, client feedback, at mga promotional offers mo. Pwede ka ring mag-run ng Facebook ads to promote your services, pero optional naman to. Para sa business na to, I strongly suggest na gumawa ka ng simple pero professional-looking website. This is how you can build credibility at trust para sa mga potential clients mo. Dito ka maglalagay ng contact info at booking appointments mo. Hostinger ang highly recommended kong web hosting provider. Madali na gumawa ng website ngayon. May website builder options na din kay Hostinger na kung saan may mga template ka nang pwede magamit. At best of all, 109 pesos lang to per month. Mas mahal pa ang kape sa Starbucks, di ba? I-check mo yung Hostinger. Ilalagay ko yung link nila sa description at pinned comment sa baba. Step number 5, pricing and profitability. Ang kita mo ay manggagaling sa total package price. Halimbawa, ang typical na kiddie party package kasama na ang catering, decorations at entertainment ay nagkakahalaga ng 30,000 hanggang 50,000 pesos. Pwede kang mag-add ng 20 to 30% markup o yung discount na may hingi mo sa mga partners mo ang magsisilbi mong profit kasi yung normal package naman nila ang sasabihin mo sa mga clients in total. For weddings or corporate events naman, ang package prices ay pwedeng nasa 80,000 hanggang 150,000 pesos o higit pa. Depende sa laki ng event at mga serbisyong kailangan. Mas high-end ang serbisyo, mas mataas ang profit margin na pwede mo makuha. Sa 3 o hanggang 5 events kada buwan, madali kang kikita ng 50,000 hanggang 100,000 plus na profit, lalo na kapag na-establish mo na yung sarili mo sa market. Starting a party planner and organizer business ay hindi lang tungkol sa pag-aayos ng events. It's about creating unforgettable experiences that people will treasure for years. Sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa mga pinakamahuhusay na caterers, decorators at entertainers, nagbibigay ka ng one-stop solution para sa mga stress-free parties at celebrations. Sa tulong ng iyong creativity at network ng mga partners, masisigurado mong bawat event ng clients mo ay perfectly planned and beautifully executed. Mula kiddie parties hanggang weddings, ikaw ang magiging go-to person ng kahit sino na gustong mag-host ng amazing celebration. Kaya handa ka na bang tuparin ang mga pangarap mo, one party at a time? Tandaan mo, starting a business requires more than just a good idea. It demands a change in mindset. Kailangan mong paniwalaan na hindi ka lang nagtatrabaho para sa pera, kundi gumagawa ka ng something valuable na kailangan ng mga tao.
Pero kung on the fence ka pa din, para malaman mo kung ready ka na ba talagang magnegosyo, i-check mo naman yung video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out!